Ang dumi talagang maglaro nitong mga bangag, mga kababayan, ano? Akalain nyo mga kababayan. Hinarang mga kababayan ang pagsasampa ng third impeachment sana kay Bongbong Marcos, mga kababayan. At eto sana ang impeachment complaint na may sustansya. Hindi kagaya nung mga isinampa ng impeachment, mga kababayan, nung abogado di umano ni Lisa Marcos, na 15 pages lang, mga kababayan. Eto, kani-attorney na Topacio, mga kababayan, kina Chavit Singson, Mike Defensor, Cathy Binag, at si Attorney Respicio, mga kababayan. Kompleto mga dokumento, mga affidavit, mga kababayan, na nagpapatunay na may kasalanan itong si Bangag. Ang nangyari, hindi nila tinanggap, mga kababayan. Hindi dahil mayroong kasalanan at mayroong pagkukulang, mga kababayan, sina Attorney Topacio, kung hindi, absent daw si Reginald Velasco. Andun daw sa abroad, mga kababayan, kaya hindi nila tinanggap. Kahit pa andun naman ang kanyang kahalili, mga kababayan, ganyan maglaro ang mga bangag, mga kababayan, kaya hindi nila ito tinanggap. Ito sana ang pag-asa para hindi masabi ng mga kabangagan, mga kababayan, na walang sustansya ang isinampang impeachment laban kay Ngagba. Panoorin nyo po, ha? Isa ako sa mga complainant. Hinarang ng Secretary General ng House of Representatives ang impeachment complaint laban kay BBM na pinagdaan ng pinakabigating mga politiko at pinakamagagaling na abogado pang impeachment ng Pilipinas. Hindi ito tinanggap dahil daw nasa Taiwan yung Secretary General. Ay nako, pwede namang tanggapin, mga kababayan, ng opisina ni Velasco. Dahil andun ang kanyang mga kababayan assistant. Hindi pa rin nila tinanggap ang mga buwisit. Talagang sinadya, mga kababayan, na pinatakas si Velasco para wala nang tatanggaping impeachment na bago. Tandaan po natin na ayon sa rules ng House of Representatives, ang Secretary General ang dapat tumanggap ng mga impeachment complaint. At ngayon na po, ang last day sana na magpa-file kami ng impeachment complaint kasi inunahan tayo nung Lunes ng walang kwentang impeachment complaint, 4 pages lamang. At walang kwenta. In fairness, hindi yun 4 pages, only 15 pages. kapag rinefer ng House of Representatives during session sa Committee on Justice sa Lunes, first thing in the morning, bag na within 1 year yung mga susunod na complaint. Madaliin nila, mga kababayan. Pwede na naman tayong magsampad sa Supreme Court niyan, mga kababayan, para mapigilan itong ganitong scheme, mga kababayan, na babakunahan lang, magsasampa, impeach me, kunwari. Dali-daling humabol kami this week at this week, ngayong araw na ito na sana yung last day na magpapayad dahil bukas walang pasok ang House of Representatives. Pero hinarang ng Secretary ng mga bangag. House of Representatives, hindi niya ginawa ang kanyang trabaho. Grabe. Ministerial duty yan, hindi yan discretionary. At kung wala ka sa Pilipinas, meron ka dapat tagasalo ng trabaho at true enough, meron yung deputy niya doon sa opisina. Andun pala ang deputy. Pero sabi niya, wala daw siyang authority tumanggap, sir. Ang authority mo... Ang opisina ninyo, hindi naman yun sa mga kababayan, Secretary General talaga. Opisina ng Secretary General. Na 24/7 dapat, mga kababayan, andyan yung opisina nila to, tatanggap ng Yan ang trabaho nila tatanggap ng mga complaint. na tumanggap ay nasa batas. Kapag wala yung Secretary General, ikaw dapat ang tumanggap. Noong mga nakaraang mga complaint ng impeachment laban sa iba't ibang mga opisyal, tumatanggap po ang Office ng Secretary General ng mga impeachment complaint. Kahit wala yung Secretary General doon sa loob. Ministerial duty po yan, wala kayong discretion na tumanggi. Pero halata po na pinipigilan nila para wala na kaming pagkakataon na mag-file ng impeachment. Grabe, no? Grabe kahudas itong bangag administration, mga kababayan, Dahil sa Lunes, dadali-daliin na Hudas! nila first thing in the morning, automatic, referred kaagad sa Committee on Justice yung walang kwentang impeachment na i-final nung Monday, 4 pages lamang, walang kalaman-laman, at i-dismiss kaagad yun. Once ginawa nila yun, hindi na makapag-file within 1 year ang mga susunod na impeachment laban kay BBM. Bakuna na naman. At yung bagay na yan ay ginawa rin nila sa Makabayan Group. Ngayong umaga na ito, hindi rin tinanggap. Buti na kami ang nag-file, naka-live yung video at ang dami, libo-libo mga Pilipino ang nanonood. BBM, tanggapin mo Babangag. ang impeachment complaint namin. Nag-tender kami ng filing, ibig sabihin, technically, legally,
nag-file kami pero ayaw tanggapin. Since ayaw tanggapin, hindi rin kami makakapag-iwan ng kopya. Pero sapat na po iyan, ayon sa batas, para makomplete yung filing. Mananagot na lamang si SecGen at yung kanyang deputy sa Supreme Okay lang sila. Okay lang sila dyan managot. Basta hindi lang managot si Bangag. Court. At alam namin, nagtitiwala kami na darating ang panahon pa rin, napakaikling panahon na lamang, mapapanagot din natin itong mga taong ito. At tawag dyan, sacrificial lamb. Oh. At higit sa lahat, yung ulo ng napakalawak na korupsyon sa Pilipinas na si BBM. Eh, kung Babangag. mag-iwan kami ng kopya, baka itapon lamang. Ayaw nga hawakan yung papel namin eh. Nag-tender kami. Legally, Dapat meron kayong photocopy. okay na yung tender. Halimbawa, kapag nagkautang ako sa'yo, kapag nag-tender ako ng pera, pero ayaw mong tanggapin, that is as good as payment. Ganon din sa pag-file. Kapag nag-tender kami, pero ayaw tanggapin, alangan naman mag-iwan kami. Baka kami pa ang sisihin dahil nag-iiwan kami ng basura sa opisina nila. Ito ay naka-anchor sa malawakang korupsyon sa ating bansa na pinamumunuan ni Presidente Bongbong Marcos. Diyan niya. Violation of the Constitution, graft and corruption, betrayal of public trust. Kapag culpable, violation of Constitution, anong ibig sabihin? Ibig sabihin, alam mo at sinasadya mong i-violate yung Constitution. Yung kanilang paggawa ng unprogrammed funds, yung pag-aalok-kabol nila sa mga congressman, Alok, against alok, yan sa kabol, Constitution, kabol. at decided na rin yan ng Supreme Court ayon sa Belgica case. Pero alam nilang illegal yan, pero ginawa pa rin nila. So anong tawag mo doon? Culpable violation of the Constitution. At yan din ang naging daan para sa malawakang graft and corruption. Dahil yung measure na yan ang ginawa nila para mag-kickback sa iba't ibang tao, may delivery ng mga luggage, papunta sa presidente, papunta sa kanyang mga crony, at ganoon din, betrayal of public trust dahil malawakang ito na nangyari. Kapag paghahalu-haluin mo lahat ang mga bagay na ito, meron na tayong ebidensya mula sa mga hearing sa House of Representatives, sa Senate, at marami na rin mga interview na lumabas at mga statement dyan sa social media na nagdidiin at nagtuturo at nagbibigay ng konkretong ebidensya na laban sa ating presidente. Dahil tandaan po natin, ang obligasyon ng pagprepara ng budget ay nasa presidente. At itong mga anti-constitutional na mga measure na ito na nakalagay sa ating budget ay siya mismo ang nagpasimuno or gamit ang kanyang alter ego at sila mismo ang nakinabang Alter ego! base na rin sa statement Go, ng go, mga go! kanyang mga dating kasama na ngayon ay bumabaliktad na. Kaya hindi po natin may tatanggi ang culpable at sadyang paglabag ng Violation. Pangulo sa ating konstitusyon na nagbigay daan sa graft and corruption, kanyang pagnanakaw at pagnanakaw ng kanyang mga kasama. At dahil dito, wala nang tiwala ang taong bayan, betrayal of public trust. Itong tatlong grounds na ito, culpable violation of the Constitution, graft and corruption, betrayal of public trust, ay grounds para sa impeachment. Pero abangan po ninyo ang kumpletong kopya ng ating impeachment complaint para sa mas detalyadong mga narration and set of facts. Grabe no, grabe itong mga bangag mga kababayan ano. Talagang pinagplanuhan niya nila. Ngayon obvious na mga kababayan na yung abogado ni Lisa Marcos mga kababayan ang nagsampa. Obvious na kunwari lang yun. Sa complaint mismo, mas marami pang mga grounds. Katulad ng paggamit nila ng funds ng PhilHealth. Dahil special fund yun. Pero Yan, importante yan mga kababayan. Yan din ang hindi sinali doon sa isinampa ng abogado ni Lisa. gagamitin nila para sa mga unprogrammed items. Tapos paggamit nila ng iba't ibang mga programa ng gobyerno para maibulsa lamang nila ang pera. Ang problema kasi, doon sa unang complaint ay hindi substantive. 4 na pages lamang. Ilang pages lamang. Paano ka makakapag-argue doon? Paano ka makakapag-presenta ng maayos na facts doon? Paano ka makakapag-argue ng legal basis mo doon? Ibig sabihin, madali lang siya ibasura. At tandaan natin, yung nag-file na iyon, kakampi ba ito ni BBM? Mukhang Kakampi. Kapag tinanggap nila iyon at i-refer nila sa House sa Monday, at yun ang unang gagawin nila, first thing sa Monday, dahil wala na tayong oras mag-file bukas dahil sarado ang House of Representatives, wala na rin oras sa Monday dahil first thing, pagka-open ng session sa Monday ay automatic referral na yan doon sa Committee of Justice, at ang i-refer nila ay yung tinanggap lang nila na complaint. And once na refer Grabing kababuyan no. ayon sa Supreme Court, pagka-file ng complaint at pagka-refer dun sa Committee on Justice, ibig sabihin, automatic filed na yung first impeachment complaint at barred na within 1 year yung mga saksi. Dapat liwanagin niya ng Supreme Court mga kababayan na mayroong number of days na allowance na pwede pa silang tumanggap. Bigyan na sana ng 10 days para ma-consolidate mga kababayan.
Dahil paano kung mayroong magsasampa ng ganyang mga bogus? Iwanagin niya yan, Supreme Court. Na impeachment complaints. Kaya nga, sana ngayong araw na to, sana yung huling araw para tumanggap ng impeachment complaint dahil automatic sa Monday magre-refer na sila ng mga impeachment complaint. Dahil hinarang yung impeachment complaint ng mga bayan at yung impeachment complaint ng mga bigating politiko at experts sa impeachment ng mga abogado ngayong araw na ito, ang i-refer nila sa Monday ay yung walang kwenta Walang na 4 page kwenta. lamang na impeachment at alam nating i-dismiss yun. At safe na safe si BBM sa susunod na taon na walang impeachment complaint na maipapile laban sa kanya. Ang chismis nga, hindi totoong nasa labas ng bansa itong si Secgen eh. Sabi nila nasa Taiwan daw si Secgen. Tingnan nga natin yung record. Ayan mga kababayan, huling-huli na. Matagal na yan na mga kababayan, modus ng mga buwisit na yan. Ng Bureau of Immigration kung totoo na nasa labas ng bansa si Secgen. At sinasabi rin ni Atty. Topacio kanina, hindi ba't illegal under the One China policy na ang isang government official ay mag-travel sa Taiwan kapag hindi siya pasok sa mga exceptions? Yun yung mga malalaking tanong. And besides, kapag ang Secretary General ay wala doon sa office, pwede kang mag-file sa second in command. At yung humarap sa amin kanina ng direktor second ay in command. second in command ng Secretary General. Dapat siya ang tumanggap. Pero sabi niya, hindi po ako authorized. Bossing, authorized ka ng batas, automatic yan. Hindi pwedeng mabakante yung office of the Secretary General. Dahil ang office mismo, hindi nagtatravel yan. Yung nakaupo, Kaya nga pero once hindi nagtravel- naman kay Velasco mga kababayan, kundi sa opisina, office nga of the Secretary General. yung nakaupo, ikaw ang automatic na mag-head Oh. ng Office of the Secretary General. Andyan pa rin yan, Ministerial duty mo office. yan. Ibig sabihin, wala kang pagtangging pwedeng gawin sa mga ginagawang bagay-bagay dyan sa opisina mo. Dapat wala kang discretion na tanggihan yung complaint namin. Simpleng pagtanggap lang ng complaint. Bakit mo iniiwasan? Hindi pa nga ito dumada Ay kasabwat na ng bangag mga kababayan. Yan na ang sasagutan. sa merits mismo ng kaso. Una pa lamang procedural pa nga lang, pinipigilan na nila. Meron ba silang tinatago? Meron. Na mag-file na mauna dahil kanilang ina-anticipate yung pag-resume ng session ng Congress sa Monday. Dahil yun yung time na pwede silang mag-refer sa Committee of Justice ng mga impeachment complaints. So kailangan na nilang i-file dahil once na-file and then na-refer sa committee, barred na yung mga susunod na complaint. Kaya nga nung nalaman namin na final na nung Monday, dapat agad-agaran within the week, ma-file ka agad yung maayos at substantive na impeachment complaint laban kay BBM dahil hindi natin pwedeng tanggapin itong Babangag. 4 pages lamang na complaint na walang laman at walang kwenta. That's why nag-file yung Makabayan Group at Udas! nag-file yung mga pinakamabigat na mga abogado at mga politiko na expert sa impeachment ngayong araw na ito. Kaya nga, bukas wala rin pasok ang House of Representatives, hindi rin makapag-file bukas at sa Monday, malamang too late na yun kasi baka mas mauna yung session ng Congress. May hirapan na tayo mag-file. Ngayong araw na ito, yung pinakahuling pagkakataon, pero hinarang tayo. Hindi naman ganun kadali gumawa ng napakagandang complaint para sa impeachment ni BBM dahil ang dami nilang Babangag. ginawang kakurakutan. Ang kakurakutan! Ang dami namin kailangang i-assemble na set of facts, mga ebidensya, mga video, mga interview, mga dokumento para makapagpresenta ng substantive at substantial na complaint laban sa kanya. Hindi namin Grabe ito mga kababayan garapalan na garapalan na. Ang problema dito mga kababayan, i-justify yan ng ito media. pwedeng laro-laruin tulad ng ginawa ng first complainant. Kaya nga respetuhin din natin yung oras ng mga pinakamagagaling na participants at complainants dito sa impeachment complaint na ito. Andyan si dating Congressman Mike Defensor, siya yung endorser dati ng impeachment kay ERAP. Andyan din si Governor Chavit Singson, siya yung instrumental sa impeachment ni ERAP Estrado noon. Yan yung mga pinaka-expert pagdating sa impeachment. Kaya yung kung sino man ang merong kakayahan na mapanalo itong impeachment na ito ay itong mga tao na ito na may record na at nandyan ka Si Chavit. Yan ang susi sa impeachment ni Erap Estrada. Tama rin natin yung number 1 na political lawyer sa Pilipinas, Atty. Ferdy Topacio. Itong mga ito, hindi ito magsasubmit ng kung ano-ano at basta-basta mga complaint lamang. Dapat preparado, maayos, substantive para pagdating sa Congress, pagdating sa committee, hindi sila madidismiss at tuluyan ng matanggal through impeachment ang utak at ulo ng korupsyon sa ating bansa na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Utak at ulo ng korupsyon! Maraming mga panahon in the past na critical ako on both sides at walang kumakampi sa akin at lahat ay linalabanan ko. Kaming lahat, ang common lang sa amin ay
Ayaw namin ng mga Bangag! ginawang kakorupsyonan at pagnanakaw ng present na administrasyon na ito. At obligasyon natin, obligasyon ng bawat Pilipino na huwag tumahimik dahil ang tanging paraan lamang para mapatigil sila ay mag-participate tayo. Ang penalty ng hindi pagpa-participate kapag ganapalan na ang pagnanakaw mula sa taong bayan ay mag-govern tayo ng mga masasamang tao. Oo, At masasamang tulad nila, tao. As a matter of fact, nagpa-participate ako bilang Pilipino, bilang Ilocano, kasama si Governor Chavez, Ah! at bilang elected official. Ilocano ng ating bansa, pala dahil na, sinasabi nila, ah. meron daw solid north, solid Ah. daw yung mga Ilocano. Lahat So paano na yan? Dalawang Ilocano na mga kababayan ang nagsampa pa ng impeachment. Si Chavit at saka ito. ng mga nakaupo ngayon na elected official ay kakampi nila. Hindi po! Isa po ako sa mga elected official na lumalaban ng harap-harapan at lantaran laban kay Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Junior. Kahit pareho pa kami ng kulay maitim, kasama rin natin si Governor Chavez. Bakit puti si Tama Chavit? ay pinapakita natin na wala na silang maayos na impluensya sa Pilipinas. Kahit ang kanilang mga kababayan, kasama Mga Ilocano. kasama Sinukta sa na. buong Pilipinas, kahit mga elected officials dito sa ating bansa, pinaka-ma-impluensya mga Bangag. abogado at politiko sa ating bansa ay Bangag. naghahawak kamay at nagsasama-sama at gumagawa kami ng statement na hindi na namin tinatanggap ang garapalang pagnanakaw na pinapabayaan ng administrasyon na ito, kaya dapat maalis si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. Jr. Hindi po niya ginagawa Alis. na ng matagalan ay ibig sabihin constitutional niya. Tandaan ninyo, yung pork barrel noon, doon sa case ng Belgica, matagal na Layas! ginagawa. Yung Marcos Didac Layas, noon, pork demonyo, barrel, visit. ginawang unconstitutional pa rin Marcos, ng Supreme Diablo. Court dahil hindi pwedeng mag-execute ang mga legislators post-passing ng General Appropriation Act. Ganito rin pagdating sa unappropriated funds dahil ang requirement ng Constitution ay meron dapat pinanggagalingan yung appropriation ng unappropriated funds. Naka-identify kung saan nagaling na funds at hindi mo basta-basta kukunin kung saan-saan. At meron dapat trigger bago mo galawin. Hindi sinabi kung saan manggagaling, hindi nga sinabi as required by the Constitution na dapat specific siya line by line. Yun pa ang unang ginagastos. inuna pa. Gastusin yung bagay na yun. Malawakan ang mga project na hindi nagagawa dahil hindi nasisilip, dahil hindi specific at walang pinanggagalingan. Automatic kickback, kaya daang-daang proyekto ang ghost project at hindi nakokompleto. Itong sistema na ito ng unprogrammed funds ay pinabayaan ng executive dahil trabaho ito ng executive na mag-present ng budget doon sa Congress. Siya ang nag-design, siya ang may isip dito, kaya dapat lamang managot siya sa taong Managot bayan. sa Alam niyo bangag. talaga na mali iyon, against yun sa Constitution, culpable. Yan po ang definition ng culpable Violation of the Constitution, which of give the way Constitution. sa malawakang graft and corruption, and which in the end betrayed the trust of the people. Ito po ay laban ng taong bayan. Kasama po ako dyan. Alam ninyo na wala akong kakampi, wala akong kinikita dito, walang nagbabayad sa akin, walang sumusuporta sa akin, sumaside lamang Kami, sumusuporta kami sa iyo. tayo kung saan ang makatotohanan. Kaya ganyan din po, sumama sa atin, kapwa natin Ilocano at pinaka-ma-impluensya dito Kapwa sa Ilocano, Luzon, North ng mga Ilocano, si Governor Chavit Singson. Ibig sabihin lang, hindi kami pare-pareho ng pinanggagalingan. Pero pare-pareho kami na gusto naming huminto na ang malawakang dayaan dito sa ating bansa. Pero pinigilan nila. Ito yung pinakamagandang impeachment complaint sana na magpapabagsak na kay Kay President Bangag. BBM. Confident kami, hindi kami gagawa ng bagay na hindi namin tinatapos ng maayos. Oo. Alam niyo na merong track record itong mga kasama natin. Inuulit ko, si Mike Defensor ang endorser at proponent dati ng complaint laban kay Erap at si Chavit. Dati, siya yung Whistleblower. Bakit natanggal si Erap? At yung number one na lawyer natin, si Ferdinand Topacio sa politics, siya yung pinakamagaling pagdating sa mga ganyang bagay-bagay. Yes, Hindi yo, kami papayag Topacio. na hindi ito tutuloy-tuloy sa success. Kaya kapag nakita nyo sana, makikita ninyo yung ganda ng iprepare namin ng complaint at Sayang makukumbinsi kayo na matatanggal ang ulo ng pasimuno ng mga korupsyon dito sa ating bansa at mawawala talaga sa pwesto si President Ferdinand Bongbong Marcos Bangag. Jr. Mga kababayan, samahan niyo po kami dito sa laban na ito, laban sa malawakang korupsyon sa ating bansa. As a matter of fact, obligasyon po natin na magsalita at mag-participate sa public affairs dahil po kapag nagawa na nila ang kasamaan at hindi pa rin tayo gumawa ng hakbang,
baka malaking pagkukulang po ang nasa sa atin. Baka deserve natin na mag-govern tayo ng mga corrupt na mga politiko. Kapag meron po tayong nakikitang mali, tapusin po natin at obligasyon po natin, duty natin na pigilan ito sa pamamagitan ng active na pag-participate sa lahat ng political process ng ating bansa. Katulad na lamang ng pagpa-file at pagpa-participate sa mga impeachment complaint na ito. At sana po suportahan nyo kami na mabigyan kami ng due process, sapat na proseso para lamang mapaandar ito at Paano na yan? Pwede na itong kasuhan makababayan si Velasco, pero wala pa rin nakalusot pa rin makababayan na ano. Taong bayan at makita ninyo kung dapat bang tanggalin ang ulo Palusot pa rin si Bangag. lahat ng mga kalokohan at nakawan na nangyayari sa ating bansa. Hindi pa rin makababayan, masasampa yung impeachment na sapat sa substance. Eto na Eto na mga kababayan ang sinasabi, yung ebidensya ha. Yung ebidensya, maliwanag na ebidensya mga kababayan na hindi tinanggap ang impeachment. Sabay-sabay natin panoorin mga kababayan itong ebidensya, maliwanag na ebidensya ng pambababoy ng Marcos administration kasabwat ang mga kababayan. Office of the Secretary General. Kami ngayon sa House of Representatives kasama ang mga bigating politiko ng Pilipinas, kasama si Chavit, Mike Defensor, si Atty. Topacio, at papatanggal namin ng ulo ng korupsyon dito sa ating bansa. Panoorin nyo siya, andyan yung media at ngayon ay magpa-file kami ng impeachment laban kay BBM. Yeah, buddy! Alright, nandito na kami sa loob ng Secretary General's Office ng House of Representatives. Sana tanggapin ang aming complaint dahil required siya ng rules ng House of Representatives na tanggapin ang complaint for impeachment laban sa presidente ng Pilipinas. Yeah, baby. Alright. Go ahead, boss. Wait, for before we start, and I do understand, could we have a moment lang na wag muna tayo mag-record para... Hindi pwede. Right. This is a public office. Yeah. I will just talk to the... Sige, Tony. Go ahead. Sir, pursuant to the people ahead of you, the Secretary General is not around, not authorized to receive. It is the office of the Secretary General. How about not the deputy? Secretary General? Where's the himself. deputy? Deputy Secretary. Sir, I'm the Executive Director. I am the next in line. Yes. Oh, so you should receive. Receive. You should receive. In the case of Bautista impeachment, it's the deputy will receive. Yes. Respectfully. Okay, I'm not here to argue. I don't wish to. Sa kakampi natin to. Yes. I am just relaying my position. I'm not, No, attorney, it's not an instruction. It is, I am not in the position to to receive. receive it. But in the case of the impeachment of former COMELEC Chairman Bautista, whom we impeach, it was the deputy Yes. who received our impeachment The next in line, complaint the in next in line. 2017. Yes, the next in line. There is already a precedence in the House. I would have to say, Please check the records. I am not arguing. Sir. Okay. I am not arguing. Thank you. I am not even raising my voice. Sir. Yeah. Thank you. I am just manifesting. Okay. I am not authorized to receive the document. Attorney, may question. Why this is for the record. Ako sir, I'm just saying, I'm not arguing. Sir. No, it's okay. Wow. What's your... Attorney, question lang. Can it be received ministerially lang? Kahit not you, but Because it's someone? ministerial. No, sir. No one is allowed. Again, the previous people have tried. Okay. I have nicely. But why did you receive the first one? No, I have not received. Hindi, bakit what is the legal basis? Wala naman dito sa legal We're not arguing. No, which one, sir? Merong first impeachment proceeding na nandun na sa office kay Attorney Jesus. She was here, sir. Okay. So, ibig mo sabihin, by the simple expedient of not being here, hindi kayo pwede mag-receive? Is that your stand? Sir, I'm just saying. I'm not authorized. I'm not arguing, I'm asking you. I want an answer. I'm just manifesting. I do not have the authority to receive. Yeah, but attorney, What is your even basis? the office ka na. Yes, sir. If I cannot, and pababa din, wala din. Wala din. Okay, What is okay your lang. basis? As a lawyer, are both lawyers, you have to tell me what your legal authority Yeah, buddy. Sir, I'm just manifesting. And Wow. that's all. Up to what level yung may authority? Sa Office of the Section. Are you
can you assure us na wala kayong gagawin to block our filing when we return on Monday? Like Pag nandito na yan, sige. impeachment complaint that you already received. Obviously, sir, that is not within my... Hindi siya yan. It's not my office, sir. Hindi, ang tanong lang, so number 1, you're not authorized. Number 2, the office is not authorized. Number 3, sabi mo si Attorney De Jesus was allowed because nandito si Secretary Garafil. Okay, and then ang tinatanong ni Attorney lang is on what basis? Kasi constitutionally the office, not the person. So, ang authority na tinatanong ni Congressman Jing, SecGen ba ang may instruction? No. Ano bang basis Hindi nyo? pwede yung ginagawa niyo. Ano bang basis mo, Panyero? What is your basis? You tell us your basis. Pero sandali lang. Tinatanong namin. For the record. Okay, For the record. wait, number 1, let's not badger people. I'm not here. Sorry, if you feel that way. That wasn't meant to, We don't, You just answer the question para hindi ka mabadger. If you're Ganito not kasi. answering the question, we provide answers because we are citizens. We are paying your salary. Ganyan talaga. We're paying your salary, so you answer us. For the meantime, I'm making a proper, even if you don't receive, by law, we can proper the complaint and all the annexes, and that is legal. If you will not receive, that is deemed legally received by law. We tender the Tender. We are proppering and tendering it our complaint. in under and by virtue of the Constitution. Teka. Let me say, Sandali. today is 2:18 Okay, si Attorney- in the afternoon si Attorney of naman- 22nd I January. acknowledge the time is 2:11. Yes. Oh, sige, 2:11. Okay, sige. Para kalma lang tayo, si Attorney naman is here to explain to us. Attorney, maybe better let us sit down. Explain it to us right now. I will. Upo muna kayo tayo. Upo muna tayo. Kaya nga sabi ko baka. Ako muna tayo. Para hindi tayo parang tense dito sa ano. Yeah. Attorney, please sit down here. I note your manifestation, sir. I note your manifestation. But going back, Panyero, to my original question, what is your legal authority in saying that you are not authorized to receive? We want to know. We are It curious. is a statement of fact na I am not authorized. So you are saying that based on your own conclusion of what the law says, you are not authorized. Is that what you're telling this fellow lawyer? It's not in the law. It's Kaya against nga. the law. It's against the law. Is that what you're saying? Okay lang, sandali So sinasabi na ni Attorney, I'm not authorized. So is there an instruction, Attorney? No. Wala. Walang So instruction that- from SecGen, walang instruction from... Okay, going to my next question. Okay. Since there is no instruction, you're saying that you cannot receive the complaint is based on your conclusion of the what the law says. Wait, sir. Pakalis naman, sir. This question, what are they for? We want to know because we are citizens. We are paying And your it's a public salary. office. You are a public. You're a public official. Okay, one by one. Under the Constitution, very clear that if there's an impeachment complaint and duly endorsed by Sige, para maliwanag na I refuse to be covered by any media, recording, or anything. Ano? This is public. Wala yan sa ano. Hindi pwede. Wala sa namin yung batas. This is a public office. It's a public office. Hindi to private conversation pare ko. For manifestation's sake, Okay. Okay. I just manifest. Okay, I go ahead. have not consented to any recording or broadcasting of any conversation here, as I don't. Okay. Our lawyer and co-complainant, Attorney Perry Topacio will tender the complaint. Okay. Hindi, sandali lang, for the record. Oo. We'll tender the complaint in accordance with the Constitution. I note, I note for the proper. That's Kanina yun, di ba? I note. Inabot ko. Oh. Yes, sir. I note for the proper. I said no. Para let's go through the motion. Okay. I said no. Yes. Para at least Okay. Nonetheless, we are tendering. Attorney, just to be to be candid, syempre, because we understand na hindi ka naman yung authorized, but of course, as a group, we will also take legal steps. That's why may mga ganito lang motions. We understand na. So, we thank you. I wala pong sama na loob. If that is what I understand. So, In fact, we feel sorry that you have to take the We fall thank for you this for video. receiving us. So, maraming salamat. Kung may documents, Yes. Establish ko lang. It's 2/11/22 January na tinender namin sa iyo yung aming para verify. kukumpletin ko na rin po. Okay. It was an attempt to No, it's not an attempt. We tender to you. We tender to you. Para kukumpletin ko na nga. galing na sa kanya. Sige, let You him. are here
To tender. To tender, I refused. That's legal. And you left a copy here in the office. You could actually leave it there. Para okay na po tayo. Pwede bang ma-receive ba? Is that satisfactory? Okay na. Okay, Yes, thank you. This Thank is you. what I Thank you. propose. Attorney, Di ba pasensya office, na. ito ka Panyero, di ba office hours nyo hanggang alas 5? 7 o'clock. 7 o'clock, okay. Since wala si Cheloy dito, hihintayin namin na dumating siya ulit. Yeah, buddy. Ako, hintayin ko. I'll stay here until 7. Sama si Cheloy. Tanungin mo ko sa We will wait Out of the country. until Kaya, Anyway, thank you for that, ha? Alam mo naman, ha? where is the SecGen? Where is the SecGen? Asan ang section? For the Sana record. SecGen? Panyero. Where's the SecGen? For the record. Taiwan. And in her absence, who is the acting SecGen? Sandali. For the record. Who is? Isa-isa lang. It's you. no, It's you. there is no acting secretary. Siya ang ano. Who's the second in But you command? are second in command. In this office, I am the executive. Nonetheless, we are tendering and proffering our original complaint and the annexes for and under and by virtue of the Constitution of the Republic of the Philippines. Kaya kanina ko pa sinasabi, baka meron kayong binabiolate na civil service regulation. Kasi you're supposed to be, pagka wala dito yung Automatic. yung May officer in charge. merong papalit, merong susunod. Automatic. Secondly, Panyero. Wala. Secondly, Panyero. Bakit si Galapin? Nag-ano na naman, pumunta ng Taiwan. Hindi, kung wala siya, the office is here. Okay. Second. We have already, di ba? We've established yung, already. We already given it. Si attorney naman was kind enough to state yung legal basis. So, okay na tayo. Ha? Hindi, gusto ko lang tanong pa kay Ito si Dudus si attorney, ha? Ano, Governor Chavit. Sir, iikot ako. Okay, Governor Chavit. Ako iikot because Para isa-isa para ano. Si uh, Admiral Carlos. Carlos. Governor Chavit. Okay, si Secretary Menes Peron. Attorney Topacio. Hindi ikaw. Yung mas gwapo. Kasi Bina. And former Congressman Jim Para. no introduction necessary. Of course, Attorney Manny Luna, I'm the Attorney first General complainant, former Garcia, Commissioner, Presidential Anti-Corruption Pero, Commission. and sorry, Attorney D. Harold Respicio, Vice Mayor. Complainant as well, sir. Okay lang. Thank you, Attorney. pero, Congressman Mike, di ba mayroong executive order that since there is a one China policy, restricted ang travel ng public officials natin to Taiwan? Ibang topic na yan. Ibang topic na yan. Hindi kaya nga, hindi. For the record. For the record. So, because, hindi, kaya naging relevant yun because the reason for the absence of the Secretary General is that she traveled to Taiwan. And under the one China policy, restricted government officials, even on private visits, restricted to Taiwan Meron under the naman one yan. China policy. Ibang May officer exceptions, of siya. course, but tingnan natin. Thank you. Thank you. Okay lang. We understand. And see you. You don't walk na rin. Okay. Yun nga. Anyway, binigay naman ni Attorney yung... Enter naman tayo, that's enough. That's the legal requirement. Kira, Manong? Let's go. Iwan ang natin yan. Bigyan na lang namin. Ay, Kong. That's No personal. Iwan tayo. Thank you. Attorney, any quick statements, sir? 5K nanonood sa live ngayon? Again, I am not consented to be recorded. Alright. Alright. Oh, sige. Kung Mike, for the 5,000 watching live, anong statement natin? Well, una sa lahat, si attorney was kind enough to come here and sabihin niya na hindi niya kayang tanggapin. So, itong opisinang to kasi hindi naman tao eh. Ba't na office? Sa saligang batas, kailangan niya tanggapin talaga. And ito ipapakita lang na talagang yung nako ng impeachment ay kalokohan at gusto nilang babuyin ang ating proseso ng saligang batas sa impeachment. Ito lang ang pagkakataon ng tao magreklamo, hindi ba pinayagan? Attorney Topacio, any statement? Yes. Any statement, sir? Well, I second I give my full assent to the statement of Congressman Mike Defensor na talagang sinisigil yung karapatan ng mga taong bayan na sila ay magreklamo. Tara! Congressman Paras, ano pong statement natin sa kanilang pag-refuse ng ating complaint?
Well, unang-una, wala daw yung SecGen. Nasa Taiwan daw. Unang-una, yung SecGen, she's violating the One China policy. Kasi dati siya doon na head ng NECO. What's her business there? When she's supposed to work here to receive our complaint. So, dapat matanggal yan si Garapel. Tawag ko nga dyan, Garapal eh. Alright, we're just exiting the office of the Secretary General and heading sa ating media para sa ating press group. Hey, buddy. Forward, you can see former Secretary Defensor and Governor Chavit heading towards the exits. Having tendered the complaint dito sa office of the Secretary General na tumanggi, natanggapin ng complaint laban kay BBM impeachment. Yeah, buddy. Well, dapat required yung deputy na tumanggap kung absent yung Secretary General, right? Dahil paraan nila yan para mapalusot yung 4 pages na walang kwenta na na-file nung Monday. Para pigilan ang substantive na complaint na ipa-file laban kay BBM. Sa may table na lang, sir. May table na lang. Yeah, buddy. May mga lima. Yes, boss. Kasama ko sa complainant pero sila ang lead. Taga-cover ako ngayon. Governor Chavit, ano yung masasabi mo sa nangyari kanina sa loob? Magkakasama tayo doon. Ano masasabi natin sa 5K followers natin? Live. Ano maintindihan nangyari sa loob? Basta ako, bagong dating lang, galing ako sa Ilocos Norte, position ni President Marcos. Walang matino na project, puro bus project, at puro siya nagsabi, maya kayo, puro palpak at guni-guni. Tama siya sa Ilocos Norte. Wala akong makita. Kagaling ko lang doon. Puro palpak at bus project. Nasa Ilocos Norte, wala akong probinsya niya. Distrito ni Sandro. Saka si Barba. Wala akong makita. Kagaling ko lang doon. So, let's go. Ito po ay yung Maliwanag na naluloko na tayo. Yun ang maliwanag na maliwanag. Hindi natin mag-physical. Siya nagsabi, palpak. Siya nagsabi, he built 5,000 or 5,500 flood control project. Wala. Mag-isang pulita. So, maliwanag ang presidente. Yung lagi, sinala yung Picture. O yung una mo, tinanggal, pinahapos sa nung nangyari. So, Sino unang nagsasalita na? Wait lang sir, wait lang po. Guys. so kaninang umaga, Eh, mga mic lang sir, wait lang sir. Mic, defensor. Mic. Kalipat, yan. Mike, pa-explain din ng ribbon. Impeach. lokohan niya from the car. Boy, paliwanag muna natin yung pag-file at ba, ano nangyari. Kaninang umaga, nagkaroon kami ng pag-uusap ng mga kasama sa Makabayan Block na banggit na sa amin na opisyal na hindi tinanggap yung kanilang impeachment complaint. Kaya kami may prepared statement na kami tungkol dito sa ginawa dahil na-anticipate na namin na talaga magkakaproblema sa mismo pag-file namin. At katulad nga na nangyari, at na-anticipate namin, gano'n nga. So if I will be allowed to read the statement, to be clear, distribute na lang siguro.
The refusal of the office of the Secretary General of the House of Representatives to accept the impeachment complaint is a clear violation of both the rules of the House and the 1987 Philippine Constitution. Under the Constitution, the House of Representatives has the sole power to initiate impeachment proceedings. The rules of the House explicitly provide a ministerial duty for the office of the Secretary General to receive and record impeachment complaints that are duly filed. There is no discretion given to the Secretary General to reject, screen, delay, or block such filings. By refusing to accept the complaint, the office effectively usurps the constitutional authority of the House itself and denies the Filipino people their only lawful mechanism to raise grievances against a sitting president. If I may repeat that, by refusing, it denies the Filipino people their only lawful mechanism to raise grievances against a sitting president. Impeachment is not a political favor. It is a constitutional right. It is the only formal process through which citizens, through their representatives, can seek accountability from the highest official of the land. To block this process is not merely procedural error, it is a constitutional violation, an obstruction of a lawful remedy, and a direct assault on the people's right to petition government for redress of grievances. The House of Representatives exists to serve the people, not to shield those in power from scrutiny. The rules are clear. The Constitution is clear. The duty is clear. And no office has the authority to silence the people's voice. Maraming salamat po at magandang hapon sa inyong lahat. If I may distribute this. Sir, question. Sandali lang, dadagdag ko lang. Yung impeachment complaint is actually a people's complaint. Yun lang. So, hindi kailangan pigilan ang reklamo ng taong bayan. It's a people's complaint. It's a constitutional process na nasa constitution natin na pinoprovide para sa ating lahat. So, Ano ba, wala na akong idadagdag. Okay na yun. anong masasabi niya hindi tinanggap yung impeachment complaint? Hindi tinanggap. Hindi, Ayun, yun nga, sa yung hindi mga complaint. pagtanggap nila, it is not only a violation of the rules, but of course of the Constitution. At ang mas mahalaga, ito lang kasi ang paraan ng taong bayan na magreklamo sa nakaupong Pangulo. Hindi ka pwedeng mag-file sa ombudsman, hindi ka pwedeng mag-file sa korte. Sa ginawa nilang to, pero tinatanggal nila yung karapatan ng taong bayan na magkaroon ng maayos, legal na pagreklamo doon sa nakikitang problema sa nakaupong presidente. May ginawa nyo rin ba yung ginawa ng Makabayan kanina na nag-iwan kayo ng kopya ng complaint sa Office of the SecGen? Hindi. Nag-iwan kami. Wait. Ako lang. Nag-iwan kami, pero hindi nila tinanggap. We attempted, and we have recorded every possible conversation we had with... So as a copy of your complaint is not inside the Office of the SecGen? Hindi nila tinanggap. Sir, what are the grounds for We will be discussing this at another time. Ang tingin namin, ang dapat natin pag-usapan ngayon, yung mismong, kasi yung sa maraming pagkakataon sa Korte Suprema, may decision na about impeachment complaints. In fact, the recent decision was on the Vice President. At mabigat itong hindi pagtanggap, hindi namin maintindihan kasi hindi naman si Secretary General Cheloy ang sinasabi ng Saligang Batas. Ang sinasabi ng Saligang Batas, yung opisina. Dapat i-receive nila yun. Sir, but very briefly, betrayal of public trust po ba ito? Paglabag sa konstitusyon? Marami. Pero let's concentrate sa hindi pagtanggap, please. Sino po complainant? Sa iba pa ulit. Parang kakanta eh. Sino yung parang kakanta? Wait lang. Kasi ako pause eh. Our impeachment complaint encompasses almost all the ground except for treason and bribery, I guess. But culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, high crimes. These are all embodied in our complaint against Marcos
Jr. Ano yung complainant, sir? Ano yung offenses, sir? Offenses. Ano yung offenses? Sa ngayon, we will call for a press conference tomorrow. Press con kami para i-discuss yung details. Pero sa ngayon, yun ang statement namin. Ang hindi Endorser lang, sir. Endorser. Pati endorser. Kasi may endorser kami nandito. Pero siyempre, tatlo. Siyempre, nung nakita namin, nung na-inform kami na Makabayan Black, and may mga kasama tayo sa Committee on Rules, dun sa nangyari, medyo nagulat na kami. In fact, nakita nyo naman, mali yung dala namin. Pero kung ganito yung mangyari, napakapangit naman. Hindi maganda. Sigurado kami, yung first impeachment complaint is a scam complaint. At yung Makabayan Black, genuine complaint yun. Sinusuportahan din namin yun. Yung complaint namin is a genuine complaint, full of evidences, dapat tinanggap ng Congress. Sir, sorry, bakit tayo bang i-divulge yung complainant? Ayaw ni Jing ako mag-conclude. Pero pag-isipan pa namin. Pero as of now, dapat it should have been accepted, period. Sir, for the records, ilan at... No, they're not. No, they're not. Sir, ilan ang complainants at sino-sino? For the record. Can I read the complainants? Yes. Oh, yes. Okay. Lipat lang muna. Wait lang. Dito na sa pahingin na lang isa. Sa gitna na lang siya, Tony. Sa gitna. Attorney na lang pala lumipat. Para ano? Yun. Bribery, high crimes, graft and corruption. The complainant in this case entitled in the matter of the impeachment of Ferdinand R. Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines, Manuelito de los Reyes Luna, yours truly, Jacinto V. Paras, Ferdinand S. Topacio, Michael T. Defensor, Harold Respicio, Mary Catherine Diaz Binag, and Virgilio R. Garcia. Is it fair to call you supporters of the Vice President? Is it fair to call supporters of the Vice President? We are not supporters of the President. Of the Vice President. Of the Vice President. We are not supporters of the President, but we respect the office of the Vice President because she's the elected official of the land, second highest official of the land. We are citizens of the Philippines and we are exercising our constitutional duty to file this impeachment to question the betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, and graft and corruption and other high crimes of the incumbent President of the Republic of the Philippines, President Ferdinand R. Marcos Jr. Pero is it right to say na kayo po ay pro-Duterte group na nag-file? Irrelevant yun eh. Because this is not Tatanungin kita, kuya. Saan ka? Pro-Philippines? Pro-people? I'm just... Yeah, that's why I'm asking the same question. I'm asking. Bukas na may Can I press just answer that? This is a people's complaint. This is a people's complaint. Wala. This is a complaint of the people of the Republic of the Philippines. Sir, bakit? Excuse us. Sorry. Tomorrow we will have a meaning of the ribbon. Yung ribbon, please. Sir, ribbon. The ribbon. Impeach. 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 Actually po, this is the same color of ribbon that we wore during... Sorry. Hindi mo Kaya nalaman nila, sir. Okay lang naman. Nakaupo na yun. Hindi makikita yung ribbon. Yung mic kasi, sir. Okay, go ahead. Actually, this is the same color of ribbon that we wore during the successful impeachment of then COMELEC Chairman Andres Bautista Jr. Impeach to eh. Impeach. Yun lang. Sir, bakit bawal pa i-reveal kung sino yung endorsers, sir? Bakit bawal pa i-reveal kung sino yung endorsers? Ayaw ba nila until received, syempre. Sir, ano particular act? Dali picture, hawakan yung mga complaint. Oo, sir, related ba sa budget? Related sa infra budget? Related ba sa infra budget? Lawyer ito. Sir, pwede bang sa complainants nila? We would also like to thank Manong Chavit Singson for the moral support. Moral support lang? Complainant also. Hindi, syempre, moral support din. Complainant ba si Goff? Go. Complainant si Go. Wala kasi siya, sir, dun sa listahan. Nandyan. Dun sa, ano.
Mare. Sir, wala siya sa Governor is part of listahan. the impeachment of the complainant. Attorney Respicio. Pwede na ba? Alright. Sir, is the complaint related to the infra budget? All the budget. The entire budget. All the violations. 2023 to 2025. Hindi, para lang, overview lang. Pakaganon yung complaint. 2020 GAA, 2024 GAA, and 2025 GAA. Included. We don't know. Paki-forward yung complaint. Attorney. Secret. Takot sila, hinaharas sila eh. Upon the request, we have to respect their wishes. Thank you everyone. Salamat. Paki-forward lang yung complaint. No, the complaint, iganon nyo, medyo yan. Hawak na kayo. Yan, padali. Yung complaint, pakimpleto lang po, para maganda. Lunch tomorrow, Max. Ikaw na. Press conference, Max Restaurant sa Circle. Ano oras? Anong gusto mo ng oras? 11. Lunchtime. Lifestyle. Para umabot. 11 gusto nyo, para makot tayo. Para umabot sa prime time, sir. 11 tayo. Again, ang office of the... Sige, sabihan ko sila. Symbolically daw dito sa office, magtayo din tayo. Oo, doon na lang. Sige, para Dito sa harapan ng office. Harapan ng office. Okay. Sarap. Ganyan. Symbolically. Sir, may I request? Sir, pa-picture naman ng copy. Attorney, pa-picture naman ng Doon na. Sa yung ground. Doon na. Pointless din eh. Kati! Kati! Tanong ko lang, kaya ba ayaw nung banggitin daw yung mga names ng mga mag-endorse kasi ayaw nila mag-endorse? Ba't ayaw kong banggitin yung tatlo? Okay, ready? One, two. Ano slogan? War mo ng mikropono. Ano ba slogan? Slogan. People's impeachment. Ayan, sige, go. We are here for the people's impeachment People's impeachment. of Marcos. Parang puro paus na kasama ko, no? Ulit. Sabay. This is a people's impeachment against Take three. Okay. 1, 2, 3. This is a people's impeachment complaint against incumbent President Ferdinand R. Marcos Jr. for culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, and other high crimes. Salamat po. Okay, thank you. Let's come tomorrow. I agree. Kasi nung nag-gusto din ng Kabayan Black, sabi ko sa kanila, sabi ko, magpa-file kami, gusto niyo bang mag-endorse? Sabi, hindi, magpa-file na rin kami ng sarili.
sabi ko okay lang. Sabi niya, sige, baka sabihin ko consolidate. Kasi syempre, good faith lahat yung usapan. Kanina lang yan, sir. Kanina lang. Ay, hindi. Nung ano pa, nung nag-usap ko ng mga kabayan back, mga 4 days ago. Tapos kanina, nagulat ako, nagtawagan kami. Hindi in-accept yung kanila, hindi receive. Sabi ko, ha? Sabi niya, check ko na nangyari. So they were, kinausap sila, katulad kami, kinausap din kami, that they were not authorized to receive. Sir, your fear also is, sir, pag na-transmit ko sa Monday, mababar na po yung impeachment complaints. Hindi nyo ako mababar. Yes, kasi, alam mo, technically, pagka nag-receive dito, at hindi na-transmit kagad yun, at dun sa hapon naman, they are able to put it in plenary and refer to the Committee on Justice under the Constitution, impeachment na yun. That is initiated ng impeachment. And sir, yung kayo po ba yung sabi kanina na substantially hindi po yung complaint, yung first complaint, at wala po kayong kinalaman at all with lawyer Andre De Jesus? Nakita ko lang yung mga nilagay nilang complaints. Pero wala akong nakita mga evidences on that. Yung nga, substantially baka kulang. So parang point ko, kung kunyari normal na procedure ko, all the complaints within the 10 days as mandated by the Constitution should be accepted. And then para yung Committee on Justice, if they want to consolidate, they want to take up another one, dismiss itong isa, di ba? But usually, like every other bill, if the bills are all about one subject, we consolidate it and we try to enhance the provisions. Ganun dapat ang gagawin. Kung talagang sincerong proseso yung ang gagawin natin. Sir, anong dahilan bakit yung tatlo na supposedly endorser ninyo parang natatakot? Hindi naman sila natakot. Sinabi lang ni Jing Paras yung kanina na, of course, lahat na mag-endorse matatakot naman. Kahit naman sino naman sa presidente matatakot. Pero ang feeling namin kanina, kung hindi ito i-receive, walang point hanggang balain namin kayo. Andito sila. Nandito sila sa Kongreso sa ngayon at naghihintay sila kung anong mangyari. And like what we expected. In fact, makabayang Black is waiting for our call. Sabi lang, pag ni-receive kayo, sabihan niyo kami. Siguro pag ni-receive kami, mahabol din sila. Kung ano na lang ba yung composition ng endorsers? Majority, minority, and From what I understand, mix na majority na yun. sino po mas marami, sir? Majority. Ay, sir, ba't po determine po kayo na hinahin ng impeachment? Hindi pa kayo babalik sa Monday? Walang point din. Ako personal ko, I cannot speak for the group. Kasi, ang nakalagay sa Constitution, the Office of the Secretary General. Ano ibig sabihin? Kung bumiyahin secretary, diba? It's the office. In fact, it can just be received by any person Not here. a person. By any person, and then i-refer na agad kay Speaker. At sabi naman sa Constitution, under the Constitution, Speaker within 10 days, dapat ibato niya sa plenaryo. Sa plenaryo naman, within 3 days, iba to sa Committee on Justice. So it's not the person. So for me, the fact na hindi in-accept, naman kung ba makaawa ka on Monday, maghintay dito di ba? Even if they accept it on Monday, pag tinake up naman yung isa na, wala ka na din. So, opposition mo, hindi na po-file? Opposition mo, hindi na po-file? I think we have to study our other legal options. Sir, kanina nabanggit sa young lawmakers, freshly term neophyte lawmakers po ba ito? Unang termino ba? Oo, freshly term. Yung tatlo, sir, mga fresh. All three, sir, fresh. Yung dalawa fresh, yung isa hindi na masyadong fresh. Kayo na lang. So, hindi na po kayo magpa-file sa Monday? Or iniwan ano po mas tapos, iniwan yung complaint kasi Walang iniwan. So basically, sir, but you tried? Yung lawyers kanina, sabi ko, no point, ba't mo iiwan kung di pa wala din naman ibig Okay, sir. Sir, ano pong complaint? Kasi lumalabas ngayon, sir, na ang posisyon. Pag nag-file, tayo na next sa Monday, ibig sabihin, wala tayong tatawagin ng third impeachment. Hindi, basta ang position ko, we will use other options, legal options. We have other legal options. Well, if we go to the Supreme Court, that's one legal option. Pero para pumunta pa ako dito and di ba, makasali pa ako dun sa Moro-Moro, hindi na, ba't ko pa gagawin yun? Hindi na nga makalakad si Ferdinand Pacho at si Bob Chabi, tapos bababalikin pa rin ito. Ako, hindi ako. At tingnan nyo si Ferdinand Pacho, nakarinig. Kayo, sir, pero... Ang layo namin, pinagalingan namin, oh. Pero, sir, marami kayo doon sa group eh. Pero yun, isa ka lang. I think yan ang magiging position.
Supreme Court. Ay, hindi lang maniwala na napilay ka na nga na nahirapan ka maglakad. There's no file. Tama ka? Sir, ano nga ang grupo niyo before dito sa Congress? Kami? Spice Boys. Spice Boys. Basta ka tayo magkasama kami dito sa basketball midgets. Spice Boys. Pero for the record, siya yung pinakamukhang bata sa dating Spice Boys. Oh, si Migs. There was never a first impeachment complaint. Because under the Constitution, the first session day is Monday. Yun ang definition ng Constitution. There was no first, second, or third Spicy complaint. pa rin. Your complaint na lang, sir. Di nyo na po ipafile. So, Hindi na. Ako yun. so wala na, withdraw na po. Kasi tinitechnical kami sa first, di pa sila first ha, nauna lang sila. But the first complaint should have been the three complaints. Makabayan Blocks complaint, our complaint, and yung unang scam complaint. Sir, for the record, hindi yun na ipasa. Ha? Ito lahat yung complainant. Oo. Actually si Gov Chavit dun sa official namin, hindi pa siya nakapasok eh. Ngayon lang siya nakapasok eh. Actually kasama naman natin siya, hindi lang siya nakapirma noon. I-amend niyo pa ba yun, sir? I-amend niyo pa yung page 1 niyo. Kasi wala siya dun sa listahan. Oo, kasi may mga dagdag pa kami kasama eh. Kailan pa ipapile? Public dito? Hindi na. Paano, sir? Yung document? Meron kayo What I'm saying is, as a complainant kasi, if we go to the Supreme Court, we have every right as complainants here to be part of that. Kung gano'n ang option, hindi pa ako ayaw kasi pumunta kami dito eh. So we filed here. And as a private citizen, we then go to the Supreme Court and complain. So you're going to do that. Kasi di ba kanina sinasabi na first complaint lang yung cases? Hindi. Yung tatlong complaints na yun are technically all first complaints because the first session day of the Constitution, of the rules of the House will be Monday. Tatlo kami. So technically, sabay-sabay kami pumasok on the first session day of Congress. Clarification na po, sabi niya, kailan sasama si Gov. Nixon. Ibig sabihin, saan dadalhin yan? Hindi. Sir, you mean, sir, ba yung when you file a petition challenge sa Supreme Court challenging yung pag-block, it will include the former government? Is that what you mean, sir? Yeah, kasi sinabi yung as part of the ano, di ba? Is here. Pero pinopoint out ko lang, it's a legal option. I still have to talk with the lawyers. Attorney Topacio is here, one of them. So pag-usapan pa namin kung anong gagawin. Parang sayang naman, sir, kung hindi kayo mag-file. Ha? Kung parang sayang naman, sir. Hirap na kasi Gov Chavez si Attorney Topacio maglakad tapos baka hindi rin pag tinanggap sa Monday, iba rin yung iti-take up. Sir, pero bakit po kayo? Can you imagine? Again, ang Constitution sinabi niya, Secretary General's Office. Walang sinabing Cheloy Garafil, walang sinabing Reggie Velasco, walang sinabing tao. Dapat tinanggap nila yon at i-refer kay Speaker. Walang discretion.